Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. And again, this is our recorded video po. Today po, meron po tayo may imbitang special guest. But before we start, please don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, follow us on our different social media pages para makasubaybay kayo sa ating mga daily posting. Using your phone, scan the QR code sa ating podcast para po makita nyo po ang ating mga daily posting. Today po, kapanapanabik na naman ang ating episode dahil pag-uusapan po natin ang walang patumanggang, sabi nga nila, na fake news sa ating Pangulo at ito'y dinidikit pa sa mga isyong kinakaharap ng ating bansa, especially oil crisis. Ngayon, pag-uusapan natin yung mga issue ng kalusugan ng ating Pangulo. Ano ba yung totoo? Pati yung pagtaas din ng presyo na ikinakabit dito sa kakayanan ng Pangulo para maging presidente dahil nga maraming naglalabas sa mga fake news at susuriin natin kung sapat ba ang solusyon ng gobyerno at sapat din ba ang kalusugan ng ah, ating presidente. Because of that, we were given an opportunity dito sa recording natin. Isa po sa mga sabihin na nating viral ngayon pagdating sa politics. Talagang nung nag-live at nung nag-recording po kami, talagang ang dami pong mga sabihin na nating mga passionate bashers ni ma'am. Pero dahil po siya po ay highly requested sa ating channel, minabuti ko pong kulitin siya para bumalik. Please welcome po, Miss Pyra Lucas. Ayan. Hello po sa mga taga-subaybay dito sa channel ni Billy. Hello sa mga taga-pakinig. Hello sa lahat, sa buong mundo, sa Pilipinas, sa US at sa lahat ng sulok ng mundo. And Ma'am Pyra, before anything else, I know that like most of the people na talagang yung huli ho nating podcast talagang excited sila na ulit makita ulit po kahit marinig. Just for sabihin nating brief introduction po, if you don't mind, if you can introduce yourself to our listeners po. Hi, I'm Pyra Lucas, the chairperson and founder of United Filipino Against Crime and Corruption. Hindi po ako pro-politicians, pro-Filipino, and pro-Filipinas. So Mhm. again, hindi ako pro-politicians, pro-Filipino, and pro-Filipinas. Great. Ayan. And also, Ma'am Pyra, so far po, ngayong pag-uusapan natin, alam po natin that there are a lot of people na lumalabas ngayon sa social media that are saying a lot of malice at untruthful and fake news about our president po. I know you have connections inside the government right now. First question po muna, totoo ba yung kumakalat na that the president is ill, have a stage 4 cancer, or he cannot even be the president anymore because of his health? I guess ito ay isa sa kanilang propaganda habang papalapit ang impeachment. Mhm. Nakikita naman natin, kahit nakikita na nila ng personal, just like nung April 9 ba yon na nandun siya sa Bataan, Mhm. andun lahat ang mga media, almost 50 media ang andun, iba-ibang TV outlet at newspaper media, pero pinipilit pa rin nilang patay si Presidente. Kasi hindi, ang concern nila dito is guluhin ang utak nating mga mamamayang Pilipino para mawala tayo ng tiwala o para maniwala tayo. Ay, yung mga matatalino, hindi mo naman agad mapapaniwala dyan. Guluhin ang utak ng masa. Yun ang number one. And do you think that people benefit out of this fake news po? Makikita mo maraming naniniwala, pero karamihan trolling eh. Mm. Yeah. Puro AI. Yes. At, Yes. eh, So, yeah. And ano po sa tingin ninyo yung usual na parang sistema or modus ng mga troll na ito? ito ay yung mga kasi ngayon sa totoo lang, Billy, nakakahiyaman. Kung gusto mo ng
troll PR Mhm. o manggulo, merong nababayaran ngayon. Oo nga 'no, ma'am, yung nakikita ko yung maraming cellphone tapos sabay-sabay sila nagme-message, nanonood. Yes, Yeah, yes, yes. troll So farms. nakikita mo, minsan ang friend niya isa, new account, marami 'yan, Mhm, 'di ba? So ang ano nito, ang punot dulo nito is to create, confusion, mhm, to create kaguluhan sa isip, to create, something not good in our government. Ako, I will tell you, hindi ko binoto ang unit team. Kasi siyempre, ako'y nag-aaral din naman kung ano yung dapat para sa ating bansa. Though isa lang ako, di mo naman maaano kung sino talaga yung boboto ng masa. Masa kasi ang problema natin. mhm. Yung 500, 1,000, 3,000, 2,000. Yun kasi, basta nabigyan sila ng ganon, boboto na sila. Ang nagiging battle natin dito is, from the very beginning, ikaw mismo na bumoto, corrupt ka. Tapos magrereklamo ka, corrupt ang iyong binoto. Nagsisimula kasi yan sa atin eh. 'Di ba? Tumanggap ka eh. Mhm. So wala kang choice. Alam mo kawawa dito, halos ang thinking voters yung mga taxpayers. Hindi ko naman sinasabing di taxpayers ang mga masa. Usually taxpayers sila sa mga binibili. Pero Mhm. yung sa income tax, halos wala. Kaso marami sila eh. 'Di ba? So, yun ang nagiging problema natin. Like, kung ano man ang nangyayari sa bansa natin, kagagawan pa rin ng Pilipino ito eh. We never learn. It's so sad. Ang hirap mahalin, ang hirap ipaglaban. Pero dahil tayo ay Pilipino, kailangan wag tayong mapagod magmahal sa ating bansa at sa kapwa Pilipino. Yun lang. Totoo po 'yan, ma'am. I think the word patriotism ang kailangan talaga pong, mamayani sa atin, especially with this time na talagang nacha-challenge ang bansa natin to this big crisis which is our oil, 'di ba? Ma'am, mabalik lang ako dun sa fake news ano. Um, Bakit sa tingin niyo po napakabilis lumawak o dumami yung mga health issues, mga rumors or mga fake news kay PBBM? Sabi ko nga, trolling. Mhm. And the agenda is just to confuse ano. And Yes. another spectrum naman ng question ko is, would government official be transparent with their health status? Especially the president to the public. Ako as a Filipino voters and as a taxpayers, dapat naman talaga maging honest sila sa lahat ng bagay sa atin. Mhm. Karapatan naman natin 'yon. Pero tulad nga ng pinag-uusapan natin, sino ba ang naging transparent pagdating sa kanyang health sa mga nakaraang mga presidente? Sino? Usually wala, eh. Minsan nga Oh, pinagtatakpan pa. 'yon. Mhm. 'Yon, 'yon. Pero dapat lang maging transparent sila. But because yung politics nga dito sa atin ay iba, hindi nangyayari. Hindi nangyayari. At saka ma'am, 'di ba parang in another sense, it covers up yung katotohanan. Kasi kapag ito fake news, eh, paano kung totoo talagang in the future may mangyaring hindi maganda sa presidente? How will the people, perceive it kung merong ganito mga fake news na hindi naman totoo, pero sa future meron pala talagang totoong kailangan ikabahala sa pangulo, 'di ba? Kung may Alright, sakit or whatsoever. alright. I will give you some example. Mhm. Especially magmula nung may dengue siya, yung mga COVID na yan. COVID, Ang buhay ngayon is unpredictable naman talaga eh. Kahit wala kang sakit, bukas hindi ka nagigising. correct. Tama? Mhm. So,
Kung namatay naman siguro ang presidente, kung ayaw nilang i-divulge talaga ang tunay nilang health condition, kasi wala pa namang nakapag-compel sa isang presidente. Just like nung Duterte noon, nawala siya ng isang linggo, may nag-file din sa Supreme Court na i-compel ang presidente para anuhin kung ano yung health status niya. Wala namang nangyari din doon. So, for me, sa akin na lang, if ever, like yung lately pinakalat na fake news, kasi hindi naman nila may itatago ang death. Mhm. May tatago ba natin ang death? Hindi. Hindi yan. Posible po. Even si, I remember, Imposible. yeah, I remember, ma'am, even si, ano, no, si Marcos Sr., di ba, nung later, di ba, alam na alam talaga may sakit siya kasi, ano siya, May sakit siya binubuhat sa na bato, siya. kidney. Yeah, binubuhat na siya before para lang makapunta sa mga rally niya. Yes. So, Nada-dialysis na yata. Meron yatang dialysis center mismo sa isang place sa Malacanang. Something like that, right? mhm. So, uh, just because buhay pa siya, so wala pang mandato ang Vice President nun to take over. Kasi ang mandato ng Vice President is to take over. Pag namatay ang presidente, yun ang nakasulat sa Constitution natin. Ma'am Pyra, Hindi naman sinabing I'm just mag-take curious. over habang may sakit. Yeah, I'm just curious, Ma'am Pyra, kasi in-open up niyo yan about the Constitution. Are you somehow implying na there is a deliberate attempt to confuse people because of President Bongbong Marcos' health to overpower him and to put VP Sara in place? I'm just curious about your thoughts po. Okay, nung nagkasakit si BBM, I remember last January, Mm. yun ay sinabi nila eh. Hindi naman nila tinago. About sa ano niya? About sa diverticulitis. Yes. Mhm. Broadcast naman nila yun eh. Hindi naman nila tinago, right? So, what more? Ang death, hindi mo siya matatago. Like yung sinasabi nilang, nasa rep na, namatay siya ng 2:51 a.m. or whatever like this. You know, you can never hide death. Mhm. Magmo-mourn talaga, mag-aano talaga ang family or family friends. Hindi natin maitatago ang death just to stay in power. Hindi mo maitatago ang death. Believe me. Walang matinong kaisipan na Pilipino just because they want to stay in power kahit namatay ang presidente, they will pretend na buhay. Walang ganon. At saka I don't think kayang gawin ng Pilipino yan. Ma'am Pyra, presidente kasi siya eh. So it's impossible na I think bawat hinga ata nga niya alam ng Pilipino kasi talagang bino-broadcast eh. Exactly. Yeah. Exactly. But, you know, buhay ka pa dito just because of politics. Pinapatay ka na talaga. Yeah. Ma'am Pyra, may question ako. I don't know I know I asked you about this before, but I know you have reservations. Alam ko that there are certain public figures in social media that are talking about President Bobo Marcos' health. And I don't know if you're privy po para to say something or opinion about it. Yung etong si um, social media personality na si Eloy Bugris or Burgis. I don't know if you want to, but it was a little bit It's okay, it's okay, it's fantasy. okay. Parang naging ano siya, fan craze this past week yata. Kasi parang yung sinabi niya na, oh, may pumasok sa GC ko na si I think hindi niya pa diniretso eh. Parang hindi niya sinabing si Marcos, si Bongbong. Parang may sinabi siyang term. And then sinabi niya na ito parang may cancer na or parang namatay. Ano po opinion niyo doon? And also, what does it create to the masses? For the hype, for viewers, Ah, pinagkakakitaan niya yun eh. mm, And remember, sabi sa Dubai, she is a scammer. okay. Okay, so I think kasi wala I don't know kung anong hanap buhay niya doon, but they need to live also, they need to earn. So I think it's for content.
Pero masakit lang po na yeah, pero masakit malakas lang ang dun loob when I kasi was wala siya checking yung dito. social media account po niya, ma'am, she got 2 million plus followers. Nakakatakot ito kasi if you're spreading something that is not even proven or verified, you're spreading something that it's not even true. Ang masakit niyan, when it spread like fire. Ang bilis eh. I think ang gobyerno may gagawin yata, parang mayroong agreement ang Dubai, kasi Mm. sa Dubai bawal ang fake news, eh. Ah. Bawal, it's a crime. So parang merong certain agreement ang Philippine and Dubai government Mm. na 'pag merong mga gano'ng nandun sa, lugar nila, magre-request ang ating gobyerno para mapadala dito, lalo na yung mga 'yun gano'n. Bawal sa kanila 'yan, it's a crime. Parang may mga maaari pong kasuhan sila. Yes, yes. Mm. So, parang yung government nakikipag-coordinate sa Dubai tungkol sa agreement nila way back 2025 yata yon na yung mga nagpapakalat ng fake news, pwede nilang i-request ipa-deport. Totoo po 'yan. Ako sa totoo lang, I prefer na kapagka may mga ganito, ilabas sa publiko pero dapat meron din po nagfi-filter. Kasi ang mahirap diyan kung wala naman po talagang verified sources, tapos kumakalat, especially tayo, o ako na lang po, dito ako sa States, kung di po ako nagre-research, 'di parang maniniwala na ako. Then that will create 'di ba, that will create parang a different reaction and I think that is unfair. Unfair to the president, the first family, and the Filipino Yes. people. Kung hindi And naman po unfair to totoo. us also. Mhm. Eh, dami pa namang, alam mo yung mga masa nasa barangay, naku, agad-agad yan. Ang marites, ang tsismis yan, pinapaniwalaan sa mga ganong klaseng mga issue. Pinapaniwalaan yan. So, I guess ngayon, even Maharlika, ginagawa niya yan. Nandiyan siya sa US. Mhm. Alam mo naman, 'pag galing kina Jason, pag galing sa DDS talaga, kung hindi AI, fabricated na documents. Diyan sila kasi magaling, eh. And then kapagka naman po china-challenge ang kanilang mga statement, they usually imply to the person na nagsasabi na parang, "Ikaw sino ka ba?" Or ganito ka, 'di ba? Imbes na you attack the message kasi kine-question ka, you're attacking the person that is giving the message. So parang nawawala Kasi po yung nga yeah. kasi nga dahil alam nila sa sarili nila, fake news lang talaga yon. Kailangan Hmm. lang nilang pakiran ang order ng kanilang mga boss, "O ipakalat niyo 'yan." Kailangan manggulo tayo. If you kung napanood mo yung sinabi ni Ramil Madriaga kanina sa Congress, Mhm. na gano'n ang ginagawa nila. Laging may Sabotage. gulo, laging Yeah. may issue. Mhm. Actually, 'yan ang pag-usapan natin later pero excited ako pag-usapan 'yan, ma'am. And then also then, ma'am, I think on your perspective po, ano ang tingin ninyo, from the present health status ng ating pangulo? Especially you know, you have people inside, you have influences on people's opinion na din from people inside. How would you characterize the president on his, present health situation? Well, hindi ko na lang sasabihin kung sino yung napagtanungan ko inside 'no. Ang sabi nila naagapan yung January case, health issue. Na lumala. So, sabi nila he is totally fine and in fact, nagbalik siya sa pag-e-exercise, paggi-gym. Mhm. Kaya lang kahit talagang ipakita mo siya sa TV, mananaig pa rin ang fake news sa Pilipinas. Imagine, nandun siya sa Bataan. Mhm. More than 50 ang mga iba-ibang media outlet do'n. Anong sinasabi ng mga DDS? Recorded. So no Wala. matter what, Yeah. you as a president, kahit ano pang gawin mo, kung iba yung nasa utak, kung ang galaw ng kalaban mo sa politika, ito yung gusto nilang ipaisip sa tao, wala ka namang magagawa eh. So, tama naman siya. I'd rather not to address it. Di bahala kayo. Kasi
Buhay pa ako. Nakikita niyo na nga live, Mhm, 'di ba? mhm. Pero sinasabi niyo recorded. Yun ang hindi ko kaya, eh. Parang gusto Talagang na hindi ko kaagad patayin. kakayanin. Yeah. Talagang 'pag gusto ka nilang patayin, papatayin ka nila. Imaginary death. At ano pa dito, ang masakit pa dito, if you're gonna go to the comments, talagang paniwalang-paniwala sila na patay na yung Yes, presidente. yes. Lalo na yung mga panatiko tsaka yung Mhm, mga nasa barangay, mga nasa baryo. mhm. Ay God, kaya nga kumikita ang tsismis dito, eh, sa Pilipinas ever since. Don't you think so? I noticed that especially sa social media kapagka yun ang number one na ano mo talaga. Exactly. Mm. Gumawa ka lang ng eksena kahit hindi totoo, kikita ka. Just like Eloy Bugris. To totoo napansin ko kasi napansin ko yung tindi ng followers niya talaga and everyone was like believing Kasi on nga her. kasi nga maraming hindi marunong mag-fact check na mga Pilipino. Dito mo nakikita na kulang sa education, natuto lang mag-Facebook, Ma tama? malungkot, sa totoo lang po totoo yung sinasabi niyo, malungkot isipin kasi masasabi natin marami na nakapag-aral sa Pilipinas, eh. Kumbaga marami na nakatungtong na high school, college, pero masasabi mo na yung illiteracy talamak pa rin, eh. It's not just kung Talamak, anong talamak. pinag-aralan, minsan it's just common sense, eh, 'di ba? Minsan mga abogado pa, eh. Oo. Oh, alam niyo grabe, grabe and I I felt bad kasi minsan nagva-vlog pa yung iba. You know si Rowena Guanzon? Maraming issue 'yan. You know what? Hmm, During her time na nasa COMELEC siya, mhm. I admire her. Me too, me too. I admire her. Pero nung pumasok na siya sa politika, bug, yun talagang 360 degrees ang At tsaka ma'am sabi ko, nag-ano, eh, nag-iba siya ng ugali niya 'no, kasi parang wala na yes, siguro nagkokontrol sa nakipagbardago kanya. lang, parang DDS na rin. Oh, yun nga po, eh. Nung ka-campaign pa siya, okey lang siyang magsalita, eh. Mhm. Pero nung sumahit na siya sa DDS, kailangan DDS ang atake mo kasi para mag-gain ka ng maraming followers, yun ang pang-come on nila sa mga followers. Yeah. Sad to say, because of politics, ibababa mo yung sarili mo? And I think Ew. Ma'am Pyra, totoo ba yun na even other people sa loob ng DDS, they don't support her even she converted? Kasi parang I remember even Attorney Topacio said something to her doon sa Nag-aaway sila kasi araw ng gathering. naman, 'di ba nag-resign siya, nag-retire siya as commissioner sa Hmm, COMELEC. mhm. Then may tumakbong may party list yung Pida P3WD, yeah. P3WD. Tatlo yata yung kandidato pero nakakuha sila ng isang slot. Siya yung pumasok. Kunyari nag-resign yung nominee. Siya yung pumasok. Mhm. Kaya lang, you are not part of the election of campaign of that year, pinadisqualify siya ni Duterte Party List. Hmm, Duterte Youth Party List, Duterte si youth. Cardema. Right? Mhm. So dahil sina Cardema at saka sina Tupacio, dahil Duterte diehard yan, ang ginamit yata ang abogado ni Duterte Party List ay isa si Tupacio sa kanyang mga advisor. Kaya nga nagkasuhan sila, eh. Until such time na pa-disqualified nila rin si Rowena. Si Rowena naman tinadtad ng cyber libel sina Cardema at saka Tupacio. So nagkaroon na sila talaga ng issue before pa? Yes, Hmm. yes. Ang bottom line diyan is, ang may problema si Rowena Guanzon.
O kasi parang ano siya 'no, para siyang train wreck. Talaga lahat ano, kakaharapin niya walang filter talagang. Pero ewan ko po ma'am kasi ang ano ko nagiging issue ko sa kanya mostly yung ano niya, political ano, alliance niya, eh. Parang nagbabago lang siya Hindi depende kung hindi saan mo siya talaga benefit. alam kung ano siya, but for the Hmm, sake of politics papasukin niya lahat. Even ibababa niya yung sarili niya, totoo. gagawin niya. Yun ang nakikita ko sa kanya. So, you know what? I totally admired her before, but now, ew, actually binablock ko siya. Binablock ko yung mga page niya 'pag nakikita ko. Kasi ano ma'am, eh, 'no, yun nga sabi niyo bumaba na yung standard at para lumalagay, para ano na siya kung saan na lang siya magbe-benefit, yun na lang. Wala ng sense yung mga sinasabi niya. So, will you trust her? Ah, No, of course. no, no, kahit senador, hindi po. No. Mahirap 'yan. Pero ma'am ano, maiba tayo 'no. One of the things na gusto ko rin po pag-usapan which was, mentioned po ni President, Bongbong Marcos is yung issue po ng oil crisis. I know you are connected with business sa Pilipinas and I wanted to ask you 'no, your personal opinion about this. Sa tingin niyo po gumugulong po na mga polisiya po ng gobyerno natin about controlling oil prices. Do you think it would be beneficial sa Filipino? And also, what do you foresee po? Kung magtagal itong issue sa middle crisis, do you think that the government should do a long-term planning? Actually, kung yung giyerang yan biglaan lang naman yan, eh. Hmm, 'Di naman tayo pinag-prepare, eh. totoo. All over the world is not prepared. Mhm. Swerte nga lang yung mayroong oil reserve, right? Yes. But tayo, as one of the country na wala naman tayong pinagkukunan, kaya talagang masakit sa atin, masakit. Mhm. Kasi lahat naman ng gawin mo ngayon connected sa oil, eh. Mga produkto, Energy. pagluto, lahat yan Mhm. connected na yan sa oil. So now therefore, ang sinasabi ng iilang mga senador na gustong magyabang, hindi daw naka-prepare. Wala namang naka-prepare sa giyerang ginagawa ni ni Trump, yung presidente niyo. Wala po. Totoo 'yan. And I Basta think sinumpong yan ng saltik, I think boom! Ma'am Para ito pa, I think they are barking on the wrong trees, ika nga. Kasi anong kinalaman kay BBM, 'di naman niya puwedeng sabihin si Trump mag-stop. Exactly! Hmm, Bakit ngayon tinitira nila si BBM? Kasi ano yan, part ng kanilang black propaganda. hmm, While crisis, bugbugin na natin. Ganun yan eh. Pattern yan. Yan ang DDS narrative. Yan ang DDS script. You get what I mean? yeah. Sino ang presidente dito sa buong mundo ang gusto ng giyera, ang gusto ng biglang nag-triple? Ang wala. Nobody. At sino ang mag-iisip? Sino ang makakaisip sa utak o sa iniisip ni Donald Trump? Nobody. Dahil busy tayo sa kanya-kanya nating bansa, eh, Mhm, especially mga presidente. Sino ang magsasabing makakapag-predict na, "Wag, magbobomba ngayon ang US." Even the Senate in the US and Congress, hindi nila alam yan dahil hindi dumaan sa Congress and Senate. mhm, Tama? tama. Hmm. Sino? Sino ang matinong presidenteng gusto ng giyera, lalo na wala ka namang reserve oil? Ang may saltik diyan, si Donald Trump parang hawak niya ang buong mundo. Mhm, Tama, yeah. bakit hindi siya impeach? Napakalaki pong issue yan dito sa States. I think malaking issue kaso dito po kasi sa States we have a different ano, eh, parang, opinion. Kasi siyempre kami ang bansa namin yung nagsimula niyan. So, it's a different sabihin na natin ball game pagka pinag-usapan yung public, opinion about Yes, this. but the thing is, Mhm, yun nga, wala namang wala namang permiso yan sa Senate and Congress. totoo. Sarili niyang decision yan and he is military. Pero look at the impact all over the world. Ano yung dinulot mo sa buong mundo? Mhm, Parang
eto yung US, pero parang hawak niya ang buong mundo sa palad niya, sa panggugulo, sa pag-create niya ng giyera. Hindi rin naman mananalo ang US sa giyera. Wala naman totoong nananalo sa giyera, tama? Totoo yan kasi every party have casualties eh. At marami pong Exactly. nada-damage. Ma'am siguro, ito pa 'no, additional pa. Do you believe on, what the government is doing right now economically dito sa oil prices? Yung mga policies, subsidies na ginagawa nila? Would you Actually, Mhm, meron kasing economic managers ang ating bansa, ang ating presidente. mhm, Marami silang pinag-iisipan kung saan ba maiibsan yung paghihirap ngayon ng mga Pilipino. So, although we are paying tax, of course, ako yung tax ko, gusto ko mapunta rin sa mahihirap. Tama? mhm. Kaya nga tayo nagbabayad ng tax. Huwag lang mapunta sa bulsa ng mga politiko o ng mga Ayun ano. na naman. Yan na naman nga, Yes. oo. Agree naman ako dun sa subsidy na binibigay nila sa mga drivers, tricycle, jeepney. Kasi umiiyak na sila eh. Imagine, dati nakakapag-uwi sila ng 700 to 1,000. Ngayon, ano pa, yung 300, pahirapan pa. Mhm, So now, if you have 3 children, 4 children, yung 300, hindi sapat yon. Tama? tama. Iiyak ka eh. So ako, as a Pilipino, naiintindihan ko yun. So agree ako dun sa binibigay. Talagang kailangan eh. Talagang kailangan. Now, yung tungkol sa paano mapababa. So just like yesterday, nag-announce siya. Yesterday pa, yesterday nag-announce siya na magro-roll back sa petroleum, dun sa mga tangke, gas na paglutuan, tsaka magro-roll back sila. Of course, hindi naman pwedeng mag-roll back sila na agad ibabalik sa dati. Mhm, That will never happen. Walang ganon. Di ba? yeah. Little by little, mag-a-adjust yan. Pero sinasabi nga nila, kahit manood ka sa ibang bansa, sa mga news, kahit daw tumigil ang giyera, not only in the Philippines, kasi ako nagbe-verify ako. Pag sinabi ng Philippine government, nagbe-verify din ako sa ibang bansa. Mhm. Yung fact check mo, tama ba yung diskarte ng bansa ko? Tama. Sige, magre-research nga ako sa iba. Halos pare-pareho naman sila ng sinasabi na hindi agad babalik sa dati. Pare-pareho. Totoo po na Walang bansa. and also dagdag ko po Ma'am Pyra, I think a lot of people don't understand na ang pinag-uusapan kasi natin economy. Hindi lang yung presyo ng bilihin. Kasi kapagka binigla mong baguhin, 'di Kailangan, ba? kahit nasa ganyang sitwasyon na nga tayo, Mhm. dahil lahat nandiyan hindi pwedeng bumagsak ng todo ang ekonomiya eh. Pag bumagsak ang ekonomiya, nako, Ya what will happen? yan ang ano, eh, 'no, hindi Kaya kailangan naiintindihan. binabalanse. Yan ang hindi po naiintindihan ng publiko, eh, especially yung mga sabihin na natin hindi sila masyadong, aware sa anong implikasyon nito ng pagbabago-bago ng presyo na matindi epekto especially sa bansa. You know what? Kasi may gumagatong, mga DDS. Mga Marisol. May gumagatong. Mhm, Yung paghihirap natin na nararamdaman ngayon na hindi naman ginawa ng gobyerno natin because nagyera nga si US, ang gusto ng mga DDS, isisi lahat sa gobyerno, kay BBM. mhm. Ito yung wala talaga tayong pagkakaisa. Ultimo paghihirap ng ultimo natin ay ginagamit sa politics. Kumbaga Di ba? isinasangkapan. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Mhm. Imbis na tumulong sila, kung meron pala silang idea, bakit hindi i-brought up? Kung kaya, let's discuss this. Di ba?
Pero hindi eh, ginagatungan pa. Yun nga, alam niyo, Ma'am Pyra, 'no, I think there was this instances in the middle of, issue about dito sa, impeachment proceedings. Para naging opinion nga ng isang analyst na, okay, kung papalitan natin si PBBM ngayon, ipapasok natin si VP Sara, anong guarantee ng bawat Pilipino na lahat ng problema, pati korapsiyon mawawala? Yun yung I'm parang sorry. sinasabi nila, 'di ba? I'm sorry. Sorry. Nakaka Nakakalungkot ng maisip sa mga gano'ng bagay. Pero Ma'am Pyra, before. Gustong-gusto na nga nilang patayin ito. Teka, pinapatay na nga nilang presidente, which is karumal-dumal yun. Do not Hmm, wish anyone dead or death or die. Do not. totoo. Bumaba na po Diba? masyado ang standard natin, parang sobrang Sobra. galit. Sobra-sobra. Mhm. Ito ay mga DDS, ano lahat yan, plano. Manggulo ng manggulo. Kaya nga may 18 Marines sa Umarites eh. Tas ngayon hindi na natin naririnig. Diba? Mm, Continuous pa yan. mhm. Gagamitin nila. Tignan mo si Kiko Barsaga. Pinakulong daw siya ni Marcos. Actually, Ma'am Pyra, ano lang, snippet lang. Meron ng kumontak sa akin na connected dun sa issue na yun, na gusto niya lumabas on my channel kasi daw po parang dahil sa inyo daw po, nakita niya na yung channel ko is, trying to open up with local issues. Parang attorney po siya na i-open up niya yung issue na yun sa channel natin. And sabi niya kung di lang daw po sa inyo, hindi siya magkakaroon ng parang lakas ng loob. Sabi, ise-wallet naman yung issue. Oh, good. Kaya sabi ko, sige Good. po, walang problema. Pero, Hmm. Ma'am Pyra, Do before it. we continue, we're on our end part of our podcast. I know that we have a lot of things going on sa pinag-uusapan natin. Talagang pagkakaikausap namin, talagang ang dami natin na pag-uusapan. But before we continue, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, don't forget to scan yung QR code na makikita nyo po sa ating podcast for you to follow us on our different social media platform. And sa ating last part ng ating pag-uusapan, I think I want to ask you, Ma'am Pyra, um, sa tingin niyo po, kung kayo ay magkakaroon ng chance to talk to the president, how can the president balance yung issue ng taxation or pagbubuwis natin sa ating mamamayan at yung subsidy at tulong ng gobyerno sa ating mamamayan? Kasi sabi nga nila, it work hand in hand with our budget eh. Kasi parang lumalagay daw po yung subsidy na ginawa ng gobyerno was taken out from the government assistance, like financial assistance na binibigay ng gobyerno to the Filipino people. Ako ito, no, to be honest with you, ako bayad ng tax mula noong bata ako na nagtrabaho ako, nagnegosyo ako. Hanggang ngayon wala pa akong pinapakinabangan sa tax ko. Pero on the other hand, dahil mahal ko ang bansa ko, mahal ko ang kapwa ko Pilipino, mas gusto ko napupunta ito sa mahihirap. Sometimes Stu, nakakapag-isip tayo eh. Nakakapag-isip tayo ganito, tama ba yung mga ayuda? Mhm. Pero if you can see yung kahirapan, remember, farmers ang lagi kong tinutulungan at saka mga IPs. The poorest of the poor. Kasi kung kasalamuha mo sila, maintindihan mo why they need ayuda. Yeah. Ako, hindi ako madamot. Never akong naging madamot sa buhay ko. Bisa kakainin ko na ibibigay ko pa. Yun talaga ako. Yun ang natural ko. So, ako, I do believe, kaya ako nagbabayad ng tax para may pantulong Mhm. ako sa gobyerno para sa mga Mahirap. kapwa ko Pilipino na mahihirap kasi marami eh. Ang poverty dito is sobra. Sobra, as in sobra. So, ako nakikita ko yon with my own two eyes. So, hindi ako nagrereklamong nagbabayad ako ng tax. So ngayon, yung subsidy tsaka dun sa Tax. yung
may usapan ngayon ng tax na kailangan ibaba yung VAT. Pero kung ibababa yung VAT, malaki ang mawawala. Mas lalong wala. So, pag malaki ang nawala, paano aandar ang gobyerno? 'Di ba? Mhm. So, binabalance kasi yan eh. As of today, wala pa akong nakikitang concrete o solid o magandang proposal ng na pwedeng magbaba ang VAT. Sino ba ang hindi papayag kung bababa yung VAT? Pero parang feeling ko at this point in time, parang magiging selfish tayo eh. It does not work kung gano'n ang pong mangyayari. Yes, parang feeling ko, pag dapat talaga kasi umandar ang gobyerno eh. Pag ang gobyerno na ang di na umandar, mas malaki ang problema. So, sino bang di makikinabang kung bababa ang VAT? Pero kung hindi naman sigurado na magiging stable ang ating gobyerno, why do it? Par Siguro, yeah. while along the way, mag-isip pa kayo kung saan tayo pwedeng magbaba. Hindi kasi pwedeng bumagsak ang gobyerno natin eh. Parang ano ma'am 'no, napakahirap desisyonan na Yes. mag-ano ka lang sa subsidy pero mawawalan naman ng income yung gobyerno or mag-tax ka, pero hindi naman kakayanin ng mamamayan kasi yun sa bilihin. Well, to be honest, hindi tayo ang may gawa nito. Yeah. Tandaan pa rin natin, hindi rin ginusto ng gobyerno ito. Like ngayon, sarado na naman yung daanan, yung passage ng mga ano, Mhm. sarado na naman, pinasara na naman ni Trump. Strait of Hormuz. Yes! So, ano na naman ang mangyayari? Correct. Uncertain. So, di kailangan, ano eh, ewan ko, hindi ko rin alam. Siguro kahit sinong economic managers ngayon, hindi basta-basta makakapag-suggest kung ano yung tama eh. Kasi ngayon, much needed ng gobyerno ang fundings, right? Para may pang-suporta rin dito kahit papaano, para gumalaw din naman tayo as a country. Sabi Gusto ko rin bumaba yung babayaran kong tax. Ma'am Pyra, sinasabi kasi, the reason why I ask you, kasi may mga kritiko ng Pangulo na sinasabi that the subsidy parang band-aid solution lang. Kasi mauubos at mauubos din ang ipapang subsidiya ng gobyerno sa oil. And they Hmm. were worried na kapagka naubos yun, what's the long-term plan? Kasi kung wala pang long-term plan na pwedeng ipasa ngayon ng mga, sabi niyo nga po, economic manager, lumalagay na parang nasa limbo pa tayo. We don't even know what the government will do tomorrow. Well, to be honest naman eh, kahit mag-check ka sa ibang bansa, like dito sa Asian countries na lang, yung hindi, yung kamukha din natin ng level, Mm. sila rin naman nag-iisip kung ano yung gagawin eh. Mm. Hindi lang naman tayo, sa totoo lang. Alam niyo Ma'am Pyra, Sila rin naman eh. minsan naiisip Mm. ko, which is ito ginagawa ng UK at saka, well, they're pushing this hard na to be energy independent. Kumbaga tayo na yung Dapat, nagpo-produce, 'di ba? Tayo na rin yung, 'di ba? dapat. Kasi parang we're always depending on other bigger countries. Depende. Tama yon. Mhm. And now, di ba bago pumutok yung giyerang na yan, all of the sudden, merong Malampaya. na-discover dito sa Palawan na another ano. Malampaya po. Yes, yung Malampaya kasi, tsaka meron ba dito sa other side? So, Mm. doon inaano na, parang, ewan ko kung pero kasi ano pa yun eh, it will not happen in 1 year or 2 years. So, it's a long, ano pa yan, long shot pa yan. So, I think, imbis na manggulong nga tayo, kaya nga nag-post ako minsan sa social media, sino ang makaisip ng magandang formula Mhm. na makapag-suggest sa ating gobyerno kung paano ang gagawin. Instead na manggulo. Kasi I don't think na ito yung time na pwedeng magpolitika pa tayo eh. Wala munang politika. Tulong-tulong muna.
Kaya lang itong mga nanggugulo, maraming pera eh. Anda Ang da ang daming ano, eh, 'no? Magtataka ka talagang maano sila, matindi sila talagang bumanat sa social media. Pero Believe, yes, ma'am. yung lahat ng personality na nandyan para para ano, lahat yang kumita nung panahon ni Duterte, bilyones. That's what Hindi yan I've heard. magugutom. Yeah, that's what I've heard based on I my knew it. based on the people. Alam ko. Personal knowledge ko. Ay, ay, ay. Kaya malakas ang loob ko. Mhm. Pero Ma'am Hmm. Pyra, again, ito po I think we've already put justice sa topic natin. I think we're good. Later po I'll call you for our live. Pero sa mga listeners po, maraming salamat po. And again, hindi lang po politika ang alam ni Ma'am Pyra, pati economics. 'Di ba? Ang dami natin nauhugot kay Ma'am Pyra. Ayan, pero Ma'am Pyra, thank you so much po and I'll see you later po sa Alright. live natin. Sige, Thank you sige. po. Stop. Ako, si Densable TV 2.0 at ito ang Pilcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na